Hindi ko akalaing mauunahan niyo ko sa ulo ng serpente. Nasayang lang ang hirap ko, pati na ang pagkukunwari kong kakampi niya kami. Ibigay niyo sa akin ang ulo niya. Ako ang may-ari sa ulong yan. Nagkakamali ka! Hindi mo to mauuwa sa amin. Dahil gagamitin ko to para mapatay kayong lahat. Lalong-lalo ka ng halimaw ka! Ako ang naghirap sa ulo na yan. Kung hindi dahil sa akin, ay hindi niyo mapupugot ang ulo ng serpiente. Kaya ibigay niyo sa akin yan. Ako ang mas may karapatan sa ulong yan. Kunin mo kung kaya mo. Dahil ito ang magiging katapusan nyo. Pati na ng mga alagad mong walang silbi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, pakinggan po natin ang kwento ng buhay ng magkapatid na Bertudes na pumugot sa ulo ng serpiente. Sina Marco at Lino ay ulila sa mga magulang. Tanging ang pagiging manunugis lang ng mga aswang ang kanilang madalas na ginagawa. Dito nila makikilala ang mag-asawang nakatira sa kagubatan na tutulong naman sa kanila para matalo ang pinuno ng aswang na Arcadia. Magtagumpay kaya ang magkapatid sa mabigat na pagsubok na kanilang haharapin laban sa kampon ng kadiliman? Ano-ano ang matutuklasan nilang liin tungkol sa pagkatao ng mag-asawa? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng magkapatid na Marco at Lino. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba, Lino? Patamaan mo naman sa dibdib. Bakit parang nahihirapan kang gumamit sa pana mo? Taglit lang naman, kuya. Ang hirap naman kasi kasintay ng asong gubat habang tumatakbo eh. Puro ka saglit-saglit. Makakawala na naman yan sa ginagawa mo eh. Yun! Doon nagpunta yung aswang. Tara, sundan natin. Sandali, kuya. Hintay! Huwag mo akong iwan dito. Bilisan mong tumakbo, Lino. Pambihira naman, oo. Bakit ba kasi ang bagal-bagal mo pa rin tumakbo? Baka matakasan na naman tayo eh. Ikaw nakakahalata na talaga ako sa iyo Palagi mo na lang itong ginagawa sa tuwing may nahahanap akong aswang. Kuya naman, masyado kasi madilim ang paligid kaya hindi ko makita ang daan. Saka anong palagi ang sinasabi mo? Ginagawa ko naman ng lahat ng makakaya ko para bumilis ang takbo ko. Sus! Ang sabihin mo, baraad ka. Pagtakbo na nga lang ang nagagawa mo hindi mo pa magawa. Kapag nakatakas talaga ang asong gubat na yon, ay nako, sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka talaga sa akin. Ako pa talaga ang sinisi Kung tinitigilan na ba natin ang pagtugi sa mga aswang, di sana wala tayo rito para tumakbo ng tumakbo, para lang maghabol ng mga aswang. Hindi ko na rin naman gusto ang ginagawa natin, kuya Marami na tayo napapatay ng mga aswang. Sapat na siguro yun para manahimik na tayo. Tigilan na natin ang paghihiganti sa kanila sa pagpatay nila sa mga magulang natin. Taglit na tumigil sa pagtakbo ang may 15 taong gulang na si Marco at hinarap ang nakababatang kapatid nito na si Lino. Ang may 12 taong gulang na si Lino ay napaatras naman nang makita ang itsura ng kanyang kapatid. Talagang hindi na niya kayang masikmura ang madalas nilang pagtugis sa mga aswang. Nakokonsensya na siya dahil walang pinapaligtas ang kanyang kuya. Lahat ng alam nitong nilalang basta't aswang ay kagad nitong pinapatay sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo ng mga ito. Sinasabi mo bang pabayaan na lamang natin mabuhay ang mga halimaw na pumatay sa mga magulang natin, ha? Ganun ba yun? Sariwang-sariwa pa sa aking alaala ang tagpo ng gabing yon nang makita sila. Pinugutan ng kanilang pinuno ang ating mga magulang. Kaya damay-damay na to. Isinumpa ako sa harap ng puntod ni nanay at tatay na papatayin ko ang lahat ng masasamang nilalang hanggat hindi ko nakikita ang kanilang pinuno. Pero kuya, isipin mo rin,
Hindi lahat ng aswang ay masama. Wala pa ako nababalita ang pinatay ng mga aswang pagkatapos ng ginawa nila sa mga magulang natin. 9 na taon na ang nakalilipas magmula nang pinatay sila, kuya. Kalimutan na natin ang pagiganti, tama na. Hindi ko na kayang may buhay na naman tayong kukunin sa kanilang mga pamilya. Hindi nagustuhan ni Marco ang mga sinabi ng kanyang kapatid na si Lino. Kaya naman, isang malakas na pagtulak sa dibdib ang ginawa niya sa kanyang kapatid. Bumagsak sa lupa si Lino, kasabay ng pagbali ng hawak na pana nito. Samantalang si Lino naman ay naramdaman ang masakit na pagbagsak ng kanyang likod sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo. Saka sinalubong ng kanyang tingin ang galit na si Marco. Madali para sa iyo ang kalimutan na nangyari sa mga magulang natin. Dahil hindi mo alam kung gaano silang pinahirapan. Kung gaano kasakit para sa akin habang pinapanood sila na unti-unting tinatanggalan ng ulo ng halimaw na yun. Habang nakatago tayo sa likod ng puno at walang magawa. Isinakripisyo nila ang mga buhay nila para sa kaligtasan natin. Kaya hindi ko matatanggap na parang mas kinakampihan mo sila kesa mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Pero ako, hanggang sa panaginip ko, palagi ko nakikita ang kanilang mga itsura. Kaya wag mo akong pipigilan at wag mo akong pakikialaman sa mga gagawin ko. Umangis ang anyo ni Marco habang nakatingin sa nakaupong si Lino. Kitang-kita naman ni Lino ang kulay itim na usok na lumabas sa likod ng tenga ng kapatid. Yun ang kanyang palatandaan kapag nagagalit ito. Kaya naman, hindi niya na napigilan ito nang umalis sa kanyang harapan. Habang dala nito ang espada, sinulyapan na lamang niya ang kanyang nasirang pana at kinuha ang maliit na palakol sa kanyang tagiliran na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang tumayo at sinundan ng tanaw ang papalayong kapatid. Magkaiba ang ugali ni Marco at Lino, kaya madalas silang hindi magkasundo. Magkaiba rin sila ng kakayahan, lalo na sa paghawak ng kanilang mga armas. Si Marco, na mahusay sa espada at mahusay tumambling, ay matalas din ang memorya. Taglay din ng kakayahan nito ang kulay itim na usok na lumalabas sa katawan ng kapatid. Ginagamit nito ang usok para pigilan ang paghinga ng kalaban. Habang si Lino naman ay natutunan ang makamandag na orasyon na una nitong natutunan sa mga nakataling orasyon sa kanilang bewang. Taglay naman niya ang kapangyarihang apoy at tumalon ng mataas. Ang telang nakatali sa kanilang bewang ay ang bertud ng orasyon na ginawa para sa kanila ng kanilang mga magulang. Yun din ang nagsisilbi nilang lakas para lumaban sa mga aswang. Maya-maya pa ay biglang narinig ni Lino ang malakas na pagsigaw ng nilalang sa kakawyan. Kasunod ang pagsigaw ng nagmamakaawang aswang. Malalaki ang hakbang ng kanyang mga paa na patakbong lumapit sa pinagmumulan ng ingay. Tumambad sa kanyang paningin ang aswang na nakaluhod sa lupa habang nagmamakaawa kay Marco. Umiiyak itong nakikiusap na huwag itong patayin dahil wala naman daw itong pinapatay na tao para gawing pagkain. Hayop lang daw ang kinakain nito. Sinabi rin ito na maliliit pa ang mga anak nito na mauulila naman kung sakaling mamatay ito. Pero si Marco, hindi pinakinggan ang pagmamakaawa ng aswang. Kitang-kita niya na itinaas nito ang hawak na espada. Wag, kuya! Wag mo siya papatayin! Hayaan mo na lang siya mabuhay at umuwi sa kanyang pamilya. Kahit para na lang sa kanyang maliliit na mga anak. Maawa ka sa kanya, kuya. Wala naman siyang pinipinsalang tao eh. Kahit na ano pang sabihin mo, kampon pa rin siya ng kadiliman. Alagad siya ng taong pumatay sa ating mga magulang. Dahil sa kanila, nawalan tayo ng karapatang mabuhay kasama ang ating buong pamilya. Kaya kailangan natin siyang patayin. Dahil kung hindi, tayo ang papatayin ng aswang na to. Akma nang itatarak ni Marco ang espada nito sa nakaluhod na aswang. Nang biglang tumalon ng mataas si Lino at bumagsak siya sa harapan ng kapatid para pigilan ito sa pagpatay sa aswang. Itinulak niya ito sa dibdib, kaya naman napaatras ito ng hakbang.
Nagulat din si Marco sa ginawa ng kanyang nakababatang kapatid. Kung ganon, lalabanan mo ako para sa aswang na yan. Mas pipiliin mo pa ang nilalang na yan kaysa sa akin. Pagsisisihan mo ang pagpapalaya sa kanya kapag siya na mismo ang bumalik para patayin tayo. Wala akong tiwala sa mga yan. Ang dapat sa kanilang lahat ay mamatay. Wala akong pinipili sa inyo, kuya. Ang gusto ko lang ay tigilan na natin to. Hindi ko na talaga kayang makitang meron pang mamatay na aswang sa harapan ko. Wala naman silang kasalanan sa atin eh. Wala siyang pinipinsalang tao, kuya. Kaya bakit mo siya papatayin? Hoy! Ikaw na aswang ka! Umalis ka na rito! Huwag ka na magpapakita sa gubat na to! Kung ayaw mo mamatay! Mabilis na tumayo ang takot na aswang. Muli itong nagbalik sa anyo bilang isang asong gubat. Hinintay ni Lino na makalayo ang aswang bago niya hinarap ang kuya niyang si Marco. Galit na galit itong nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nanginginig ang kamay nito habang nagbabanggaan ang mga ngipin dahil sa pagtitimpi ng galit para sa kanya. Napakapakialamero mo talaga kahit kailan. Akala mo ba ay hahayaan ko mabuhay ang aswang na yon? Kung kinakailangan maglaban tayo ay gagawin ko dahil sa oras sa matalo kita. Papatayin ko ang aswang na yon na mas pinili mong kampihan kumpara sa akin na kapatid mo. Hindi natin kailangan maglaban, kuya. Pagkapatid tayo. Pinipigilan lang kita sa paggawa ng mali dahil ayokong pagsisihan natin yun sa bandang huli. Marami na tayo napapatay, kuya. Kaya tigilan na natin to. Hindi ko na kayang sikmurain pa ang mga pinaggagawa mo. Ikaw ang tumigil! Umalis ka sa harap ko! Kung ayaw mong kalimutan kung magkapatid tayo! Hindi ako natatakot sa'yo, kuya. Kung gusto mong maglaban, sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Sa oras na matalo kita, titigil na tayo sa paghahanap ng mga aswang at hindi napapatay ng mga to kailanman. At kapag ako naman ang nanalo, Lino, sasama ka sa akin para patayin ang lahat ng masasamang elemento sa gubat na to hanggang sa kanilang mga anak. Hindi na hinintay ni Marco na sumagot si Lino. Ibinaba nito sa lupa ang espada at mabilis siya nitong nilapitan para suntukin sa muka. Hindi pa man nakakapaghanda si Lino ay dumapo na sa kanyang muka ang kamao ni Marco. Halos magkasing taas lang ang magkapatid kahit panganay si Marco kay Lino. Kaya naman sa bawat pagsuntok ni Marco sa mukha ni Lino ay nakakaganti rin naman siya rito. Ang mahalaga ay meron siyang nailigtas na buhay sa kamay ng kanyang kuya. Tumambling sa ere si Marco at sa pagpatak ng paa nito sa lupa ay isang malakas na sipa ang tumama sa tiyan ni Lino. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa na kagad naman siyang napatayo. Gumanti siya rito ng sipa at nakasuntok pa siya sa tagiliran nito. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Kaya naman sa huli, talo pa rin si Lino dahil malambot ang kanyang puso. Nilapitan siya ni Marco, ngunit nagkukunwari lang pala ito. Nahila siya nito sa kamay at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Itinihaya siya nito at sinakyan sa tiyan. Sinakal ni Marco sa leeg si Lino kaya hindi na siya nakagalaw sa pagkakahiga sa lupa. Tanging ang dalawa lamang niyang binti ang ginagamit niya para maabot ang likod ni Marco. Mula sa likod ng tenga nito, lumabas ang kulay itim na usok at pumasok yon sa kanyang ilong. Hanggang sa hindi na siya makahinga. Pilit niyang tinanggal ang kamay ng kapatid sa kanyang leeg, subalit tila nawala na ito sa sarili. Kaya naman, ginamit niya ang natutunan niyang orasyon para labanan ang kuya niya. Hakrum! Ebum! Obelis destro! Parang may kung anong malakas na puwersa ang lumabas sa kamay ni Lino at tumalsik si Marco sa lupa. Nawalan ito ng malay. Mabilis siyang bumangon sa lupa habang hawak ang nasaktan niyang leeg. Ngayon niya lang napalabas ang kanyang kapangyarihang gabay sa katawan. Ganon din ang kulay itim na usok ngayon mula kay Marco. Nilapitan niya ang kapatid at binuhat. Isinampa niya ito sa kanyang likod. Hinuha niya ang nabitiwan nitong espada bago umalis sa lugar na yon habang pasan-pasan ang kapatid. Sakto naman
Sa paglalakad niya ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki. May dala itong gasera na may malamlam na liwanag. Nanlalaki ang mga mata nito dahil sa gulat. Napansin ni Lino na may dalang basket ang matanda na gawa sa uway. Sa loob nun ay may mga halamang gamot, kaya alam niyang isa itong albularyo. Aba iyo, ano nangyari dyan sa kasama mo? Bakit wala siyang malay? Lolo, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ang tulong niyo. Pero malayo pa ang bahay ko rito eh. Baka mahirapan ka sa pagdala sa kanya. Ako po may kasalanan kung bakit po siya nawalan ng malay. Kuya ko po siya, kaya magtitiis po ako. Makarating lang po sa bahay niyo. Parang awa niyo na po. O sige, magmadali ka. Tara na, sumunod ka sa akin. Teka, taga saan ba kayo? Taga-kabilang baryo po kami, Lolo. Pasensya na po ah. Pwede po bang sa bahay niyo na lang po tayo mag-usap? Madali po kasi ako mapapagod sa paglalakad kapag nagsasalita tayo habang gumagamit ng puwersa eh. Ay, pasensya na. Oo nga pala, nakalimutan ko. Alam ko rin ang tungkol sa bagay na yan. Kapag may buhat tayo at nagsasalita tayo, humihingal tayo at mabilis mapagod. Tiniis ni Lino ang pagod habang pasan ang kanyang kapatid. Paniguradong sa paggising nito ay makakatanggap siya ng masasakit na salita mula rito. Ngunit ang mahalaga ay natalo niya ito sa laban. Alam naman niya na maluwag nitong tatanggapin yon dahil siya naman ang nagkamali. Aasahan niyang tutupad ito sa kanilang napagkasunduan. Ilang minuto pa ang lumipas ay nahihirapan na siyang maihakbang ang kanyang mga paa. Pabigat na rin ng pabigat ang kanyang pagkakapasan sa kanyang kapatid. Mabuti na lang at natanaw na niya ang maliit na kubo na gawa sa kugon at kawayan. Narito na tayo sa tapat ng bahay ko. Halika, pumasok ka iyo. Bilisan mo at mukhang nahihirapan ka na. Itinulak ng matanda ang nakasaradong pintuan. Nakita ni Lino ang isang matandang babae na nakaharap sa kalan habang nagluluto. Nagulat din ito nang makita silang magkapatid. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang nakatingin sa kanila. May suot itong kwintas na may palawit na kulay itim na bato, kaya naisip niyang isa itong antingera. Naramdaman din niya ang pag-iinit ng kanilang bertud ng orasyon sa kanilang bewang. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang reaksyon ng bertud nang makita ang matanda. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Pero dahil mabigat na ang kanyang kapatid habang pasan niya ito, pumasok siya hanggang sa loob ng kwarto ng mga ito. Magda, tulungan mo itong binatilyo na to na maihiga ang kapatid niya. Maghahanda lang ako ng gamot niya. Samahan mo sila sa kwarto. Aayusin ko na muna maihigan niya. Dumaan sa harapan niya ang matandang babae na nakatali ang buhok paitaas. Sa tingin niya ay edad 60 taong gulang na ito. Inayos nito ang latag sa katre na gawa sa kawayan, saka muling humarap sa kanya. Maingat na iniga ni Lino ang kanyang kapatid na walang malay. Saka tinulungan na rin siya ng matandang ayusin ang pagkakahiga ni Marco sa katre. Nilapag niya ang kanyang maliit na palakol at espada ni Marco sa maliit na lamesang katabi ng higaan. Muling lumabas ng silid si Lino kasama ang matandang babae. Nadatnan niyang nakaupo na ang matandang lalaki sa bangko na gawa sa kahoy sa harap ng lamesa sa loob ng kusina. Halika, maupo ka iyo. Magda, ikuha mo nga ng maiinom na tubig. Sino nga ba ang pangalan mo? Ako po si Lino. Lino po ang pangalan ko. At siya naman po ang Kuya Marco ko. Ano ba nangyari sa kanya at nawalan siya ng malay? Saka bakit kayo nakarating sa kagubatang ito kung sa kabilang baryo pa kayo nakatira? Kasi po, meron lang po kaming hindi pagkakaunawaan ni Kuya na nauwi po sa sakitan. Ang totoo po may hinahabol po kaming asong gubat kanina. Hindi niya po nagustuhan ang ginawa kong pagpigil sa kanya Kaya hindi ko po sinasadyang maitulak siya at bumagsak po siya sa lupa.
Hindi sinabi ni Lino ang totoong nangyari kung bakit nawalan ng malay ang kanyang kapatid. Pero ang matandang lalaki ay nakatitig sa kanya na para bang sinusuri siya nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Umiwas siya ng tingin dito at kinuha na lang ang basong may laman ng tubig na iniabot naman sa kanya ni Lola Magda. Ako nga pala si Sandro, pero tawagin mo na lamang akong Lolo Sandro. Siya naman si Magda, ang asawa ko. Isa kaming albularyo sa baryong ito. Kaya lang bihira na naniniwala sa aming kakayahan. Kaya naman, mas pinili na lamang namin mag-asawa na manirahan sa gubat. Ganun po ba? Lolo Sandro, wala po ba kayong mga anak? Ha? Ay, wala na kaming anak. Ang dalawa naming anak ay magkasabay na namatay sa sakit sa puso. Kaya naiwan kaming dalawa ni Magda sa bahay na ito. Ay, siya nga pala. Ano maitutulong ko pala sa inyo? Sabi mo kasi kanina, kailangan mo ng tulong ko. Bahay lang po. Napansamantalang pagpapahinga ng kapatid ko ang tulong po na hinihingi ko sa inyo. Pasensya na po kayo, Lolo Sandro ha. Pasensya na po sa abala. Hihintayin ko lang po na magising si Kuya Marco bago po kami uuwi sa bahay. Ganun ba? Walang problema yon. Siya nga pala, magdala kayo ng daon ng sambong at sa katalbos ng daon ng amarilyo. Mabuting gamot ito sa mahihina ang naturalesa at nawawalan ng malay. Ilaga mo at ipainom sa kanya nang maibalik ang lakas ng kanyang katawan. Naihanda ko na ang mga gamot. Dalhin nyo kapag aalis na kayo. Maraming salamat po talaga sa inyo, Lolo Sandro, Lola Magda. Nako, wala yon. Ang mahalaga ay ligtas na kayo sa panganib. Pero alam mo, sa tingin ko may iba kayong sadya sa gubat, kaya kayo napunta rito. Wala po talaga, Lolo. Tanging ang paghabol lamang po sa mga asong gubat ang sadya namin. Hindi man nagsalita ang matanda, ay alam niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Mabuti na lang at nagkaroon na ng malay ang kanyang Kuya Marco. Kahit papano ay nabaling ang atensyon ni Lolo Sandro sa kanyang kapatid. Unang salitang namutawi sa bibig nito ay ang pangalan ni Lino. Galit na galit itong bumangon at hinarap kagad si Lino. Hindi nito napapansin na nasa ibang bahay sila at may mag-asawang matanda na nakatingin sa nagwawalang si Marco. Hinawakan ni Marco ang kwelyo ni Lino at sakasakma na sanang susuntukin ng kapatid nang mapansin naman ang dalawang matanda. Aba! Talaga palang matapang ang kapatid mo, Lino. Hindi ko alam kung ano ang pinagtalunan nyo. Pero para kayong hindi magkapatid sa ginagawa nyong dalawa. Teka, sino po kayo? Anong karapatan niyo pong pagsalitaan kami ng ganyan? Ako lang naman ang may-ari ng bahay na ito. At saka kami lang naman ang tumulong sa'yo. Binuhat ka ng kapatid mo papunta sa bahay ko. Ako si Lolo Sandro at siya naman si Lola Magda, ang asawa ko. Ano bang pinag-awayan nyo? At galit na galit ka sa kapatid mo, ha? Sa nakikita ko, ay kulang na lang ay patayin mo siya gamit ang iyong kamao. Hindi mo ba matanggap na natalo ka niya sa laban nyo? Respeto man lang sa may-ari ng bahay na ito. Hindi namin alam kung ano pinagtatalunan yung dalawa. Pero sana naman, huwag kayo mag-away sa loob ng pamamahay ko. Pasensya na po kung dito pa ako nagpakita ng masamang ugali. Hindi ko lang po talaga akalain na muntik na niya akong patayin dahil sa aswang na pinalaya niya. May malalim po akong dahilan kung bakit po ako nagagalit sa kanya. Sige po, aalis na po kami. Marami pong salamat sa tulong niyo sa akin. Halika na, tumayo ka dyan, Lino. Malilintikan ka talaga sa akin pagdating natin sa bahay. Abay, sandali lang, Marco. Huwag mo naman nilain si Lino. Ikaw ang panganay, hindi ba? Ikaw dapat ang magpasunod ng maayos sa kanya. Hindi ba kayo pinagsasabihan ng mga magulang nyo? Sa madilim pang paligid, hindi mo ba nakikita? Maghintay na lamang kayo na sumikat ang araw.
para makita niyo ang daan. Wala na po kami mga magulang, Lola Magda. 9 na taon na po ang nakakalipas. Magmula po nang mamatay ang aming mga magulang. Dahil sa mga masasamang nilalang na yon. 6 na taong gulang pa lang po ako nun. At 3 taong gulang naman po si Lino. Kaya hanggang ngayon, ay hindi pa rin po nawawala ang galit ko sa mga aswang. Kuya, tama na. Hindi ko itatago ang totoong nangyari sa mga magulang natin, Lino. Kaya kapag naaalala kong kanilang naging kamatayan, hindi ko maiwasan ang hindi magalit. Lalo na kapag naalala ko ang ginawa nitong pakialamero kong kapatid. Magmula po kasi na mamatay si nanay at tatay, naging manunugis na kami ng mga aswang. At yun po ang hindi namin napagkasunduan ni Lino. Dahil pinatakas niya ang nahuli naming aswang. Hindi nakapagsalita ang dalawang matanda habang nakatingin lang sa mukha ni Marco, habang hawak pa rin ito ang damit ni Lino. Baka sa mukha ng mag-asawa ang pagtataka at tinignan pa sila mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ng mga ito kung nagsasabi ba ng totoo si Marco o hindi. Saka lang din binitiwan ng kanyang kapatid ang kanyang damit. Kaya ba, may mga dala kayong sandata? Pero ang babata pa ninyo para sa pagiging manunugis ng aswang. Unang tingin ko pa lang sa espada at palakol, ay alam ko nang nagagamit nyo yon para pumatay ng aswang. Pero hindi lahat ng aswang ay gusto ang kanilang ginagawa. Para sa kanila, ang pagiging aswang ay isang sumpa. Wala po akong pakialam sa mga aswang. Kung mabuti man po sila o masama. Dahil ang alam ko po, pumapatay sila ng mga taong walang kalaban-laban. Masaya sila kapag nambibiktima. O di kaya ay nakakapas lang ng isang pamilyang tahimik sanang nabubuhay kasama ang mga anak nila. Inalisan nila kami ng karapatang magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Parang alam ko na kung bakit hindi kayo nagkakasundong magkapatid. Salungat ang inyong isipan at paniniwala. Ang isa ay punong-puno ng galit sa dibdib at ang isa naman ay matagal nang nakapagpatawad. Aba, kung kayong dalawa na lamang magkapatid ang natitira, hindi ba't mas tama na mas pahalagahan na lamang ninyo ang isa't isa kaysa mag-away palagi? Walang ibang magdadamayan kundi kayong dalawa lang. Kaya kalimutan na ninyo ang mga pinagtatalunan nyo kanina. Wala rin namang magbabago kahit magkasakitan pa kayong dalawa. Hindi ko na po kasi kayang pumatay ng mga aswang eh. Dahil hindi naman po sila ang pumatay sa mga magulang namin. Kung meron man pong dapat managot sa pagkamatay nila, hindi po ba't tama lang na yun lang din po maparusahan? Hindi dapat idadamay ang kanyang kauri na hindi naman masama at naminsala ng tao. Nagkakamali ka. Pare-pareho lang silang masasamang nilalang. Lahat ng mga aswang ay kampo ng kadiliman at wala silang karapatang kaawaan at palayain. Tama naman ang katwiran ni Lino. Mali na pagbayari ng aswang na walang kinalaman sa pagkamatay ng inyong mga magulang. Sa halip, ang mismong aswang na pumatay sa kanila ang hanapin nyo. Pero mga bata pa kayo, hindi nyo kayang makipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Ang mga aswang na Arcadia ay mahirap mapuksa, lalo na kung wala kang sapat na kakayahan para labanan sila. Tama po kayo. Ang pinuno nga po ng aswang na Arcadia ang hinahanap namin. Kaya lang po, ang mga alagad niyang nasusumpungan namin sa tuwing nagmamatsyag kami sa kagubatan. At isa lang po ang pinapaniwalaan ko. Ang aswang ay alagad ng kadiliman. Kaya may kasalanan man sila o wala sa pagkamatay ng mga magulang ko, kasama na sila sa mga parurusahan ko. Jesus Maria Joseph, nakatwira naman ang batang ire. Sandro, biglang nagtaasa ng mga balahibo ko sa katawan. Tila hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Mahirap talagang lumaki ng walang mga magulang. Pero kaya pa rin namang maging mabuting tao sa bawat nilalang. Maaari mong patayin ang mga aswang kung nakikita naman ninyong gumagawa siya ng kasamaan. Saka nyo sila parusahan. Hindi sa kumakampi ako kay Lino, eh. Pero tama siya.
Hindi lahat ng aswang ay masasama. Teka. Bakit parang sobra din po ang pagpapahalaga niyo sa buhay ng mga aswang? Bakit? Isa po ba kayong aswang? Kuya, ano ba? Tumigil ka na! Wala ka ng galang sa matatanda! Sa napapansin ko sa iyo, Marco, ay nilalamon ka na ng galit sa iyong dibdib. Hindi ka na nakakapag-isip ng tama at isinara mo na ang puso mo para sa iba. Hindi lahat ng aswang ay masama. May mga nilalang na hindi naman sila gumagawa ng kasamaan, subalit nahuhusgahan sila ng dahil sa kanilang anyo. Sana, kahit respeto man lang sa paniniwala ng iba, ay matutukan tanggapin yon. Kahit ano pa po ang sabihin niyo, Lolo Sandro, hindi po ako titigil hanggat hindi ko napapaslang ang pinuno ng aswang na Arcadia. Mapanganib ang sinasabi mong pinuno. Wala siyang kasing lakas at may itim na kapangyarihan pa. Kaya bago ka sumabak sa laban para matalo siya, ay marami ka pang kakainin bigas sa pagsasanay. Kuya, ano ba? Tigilan na nga natin to. Hindi ka pa ba napapagod sa kakahanap sa pinuno na yun? 9 na taon na natin itong ginagawa at magmula na magkaisip ako, ito na ang nakagisnang kong gawain natin. Hindi kita pipilitin, Dino, kung ayaw mo sumama sa akin. Ang aswang ay aswang. At para sa akin, hindi sila mabuting nilalang. Kalaban ang tingin ko sa kanila. At sa oras na ulitin mo ang pangingialam sa akin, kakalimutan ko talaga na magkapatid tayo. Parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Lino nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kuya. Tila bigla siyang binagsakan ng mabigat na bato sa kanyang ulo dahil sa sakit. Hindi kagad siya nakapagsalita, kaya naman si Lolo Sandro ang bumasag ng katahimikan. Hindi nyo kailangan maghiwalay na magkapatid nang dahil sa pinuno ng aswang. Subalit kung totoong tinutugis nyo ang mga alagad niya, manganganib na rin ang mga buhay ninyo. At kapag nagkataon, ay susundan na kayo ng mga kasamahan ng mga napapatay nyong mga aswang. Natitiyak ko, nagaganti sila sa inyo. Pagkatapos magsalita ni Lolo Sandro tungkol sa mga nilalang, ay meron naman silang narinig na malalakas na pag-angil sa labas ng bahay ng matanda. Nagkatinginan ang mag-asawa at napatayo para lumapit sa nakabukas na pintuan. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ang mga nakatayong nilalang sa labas ng bakuran nito. Isang taong lobo kasama ang mga alagad nito na anyong asong gubat na merong mga sungay. Tumutulo ang malapot na laway at kumikislap pa ang mapupulang mga mata sa dilim. Lintik na! Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nasundan kayo ng mga alagad ng pinuno ng mga aswang na Arcadia. Magsikilos kayo! Madali! Kailangan ninyong magtago at isara ang pintuan at mga bintana. Bilisan nyo bago pa sila makapasok sa bahay ko! Aswang na Arcadia? Sila ngayon! Sila ang pumatay sa mga magulang ko! Dahil sa kuryosidad ay sumilip din sa pinto si Marco. Napasigaw ito at nagmamadaling pumasok sa pinanggalingang silid para kunin ang kanyang sandata sa ibabaw ng lamesa. Dala nito ang maliit na palakol ni Lino at iniabot yon sa kanya, habang ang espada naman ito ay mahigpit na hinawakan ng puluhan at lumapit sa pintuan. Humanda ka, Lino! Ito na ang pagkakataon natin para mapatay sila. Halika! Lumapit ka rito! Pagmasdan mo kung sino ang taong lobo na nakatayo sa unahan ng mga aswang. At ngayon mo sabihing mabuting aswang ang pinaligtas mo kanina. Sige, tignan mo kung paano niya ituro ang bahay na ito sa mga kasama niya. Magsalita ka! Nakita mo ba kung ano ang pagkakamali na gawa mo? Halos kalad ka rin si Lino palabas ng bahay ng mag-asawa. At nagulat nga siya nang makitang nakatayo ang nilalang na pinaligtas niya. Sa likod naman ito, ang 8 asong gubat na panay ang angil habang nakatingin sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa pagsampal ng katotohanan sa kanyang harapan. Bumangis ang anyo ni Lino at muling napatingin sa mukha ng galit na kapatid. Patawarin mo ako, kuya. Umasa ako na totoo ang sinasabi niya. Hindi na ito mauulit.
Kasama mo na ako sa pagpuksa sa kanilang lahat. Hindi na napigilan ni Marco ang bugso ng damdamin. Mabilis itong tumakbo papunta sa labas ng bakuran. Nauna itong sumugod at naiwan naman si Lino na nakatayo sa harapan ni na Lolo Sandro at Lola Magda. Diyos ko, Marco! Bumalik ka rito! Mapanganib sila! Hindi nakinig si Marco sa sigaw ng matanda. Kaya naman, hindi na rin natiis ni Lino na hindi tulungan ang kanyang kuya. Wala siyang paalam na tumakbo siya sa labas ng bakuran. Tumabi siya sa kanyang kapatid na halos maluwa-luwa ang mga mata ng dahil sa galit. Nakatutok ang kanilang mga sandata sa kalaban. Diyos ko, mga bata, Sandro! Papasukin mo sila sa bahay natin! Baka mapahamak sila! Pero hindi nila ako pinakikinggan. Kaya kailangan natin silang bantayan. Hindi sila maaaring mapahamak. Alam mo, wala silang laban sa mga yan. Kaya tagang maaga pa. Lapitan mo sila. Pigilan mo sila, Sandro! Dinig na dinig ni Lino ang pagtatalo ng mag-asawa sa pintuan ng bahay ng mga ito habang nakatingin sa kanila. Si Marco, na hindi nakatiis, kagad itong sumugod sa kinaroroonan ng mga nilalang. Patambling itong sumugod sa mga kalaban habang hawak ang espada. Sinalubong ito ng kulay itim na asong gubat. Tinamaan ito sa tiyan, kaya't bumagsak ito sa lupa. Mabilis din itong nakabangon at muling hinarap ang asong gubat na unang umatake rito. Kaya naman, sa pagtayo ni Marco, ay mabilis nitong ipinalo ang talim ng espada sa asong gubat. Tinamaan ito ang nilalang sa leeg. Bumulwak ang dugo mula sa sugat nito. Bumagsak ito sa lupa. Nilapitan ito ni Marco. Ubod lakas nitong itinarak ang talim sa tiyan ng asong gubat. Habang si Lino naman ay mataas na tumalon para puntiryahin ng aswang na pinalaya niya kanina at naging dahilan ng pag-aaway nilang magkapatid. Balak sana nitong tumakas, ngunit agad niya tong naharangan. Nagkamali ako ng pagpapalaya sa'yo, halimaw ka! Tama si kuya. Ang aswang ay masasamang nilalang na dapat parusahan at puksain. Humanda ka! Hindi ka na makakaligtas ngayon dahil ako na mismo ang papatay sa'yo! Hindi inaasahan ni Lino na sa pagkakataon na yon ay lumitaw ang malaapoy na liwanag sa talim ng kanyang maliit na palakol. Buong puot niyang ipinalo ang palakol sa ulo mismo ng nilalang. Tinamaan ito at halos mabiyak ang bungo nito sa lakas ng epekto ng pagkakapalo niya sa ulo ng taong lobo. Bumalik ito sa pagiging tao at muling nagmamakaawa sa kanya. Katwiran nito ay maliit pa ang mga anak nito at huwag itong papatayin. Subalit, mas nangibabaw ang galit niya sa pagdala nito sa mga kasamaan para atakihin sila. Hindi mo na ako mauuto ngayon at hindi na rin ako maniniwala sa mga pinagsasasabi mo. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, hindi ka na sana bumalik pa rito. Hindi na niya pinakinggan ang sinabi nito habang nakaluhod sa kanyang harapan. Kitang-kita ni Marco, Lola Magda at Lolo Sandro nang ibaon ni Lino ang talim ng palakol sa ulo nito. Tuluyan ang nabiyak ang ulo ng lalaki. Hindi pa nasiyahan ng magkapatid dahil lumapit naman si Marco sa kinatatayuan ng lalaki at tuluyan na nga itong pinugutan ng ulo. Gumulong ang pugot na ulo ng nilalang at bumagsak ang katawan nito sa lupa habang tumatalsik ang dugo sa damuhan. Yun ang pinakabrutal nilang nagawa sa pagpatay sa aswang. Dinig na dinig nila ang malakas na pagsigaw ng takot na si Lola Magda. Mamaging langit! Brutal silang pumatay, Sandro! Diyos ko! Kakaiba sila. Mahusay silang makipaglaban at bukod sa lahat, para silang mga hindi ordinaryong bata. Ako rin ay nabigla sa ipinakita nilang husay sa pakikipaglaban. Hindi kaya sila na ang mga Bertudes na matagal ko nang hinahanap? Pero imposible, Sandro. Hindi pa naman tayo sigurado. Baka hindi sila mga Bertudes. Hindi pa ba sapat ang nakita natin ngayon, Magda? Kakaiba ang mga batang yan. Nangyari na ito sa panaginip ko at nakita ko ang dalawang nilalang na walang muka.
Hindi pa ako nagkakamali sa nararamdaman ko. Silang dalawa na nga ang matagal ko nang hinihintay. Sa wakas, kusa ko silang natagpuan. Matutupad na rin sa wakas sa matagal ko nang inaasama-sama ang makita ang dalawang Bertudes. Bakit, Sandro? Ano bang meron sa magkapatid na yan? Matagal ko nang naririnig sa iyo ang tungkol sa Bertudes. Hanggang ngayon ba? Ay umaasa ka pa rin na matatagpuan mo ang mga Bertudes? Meron akong nakilala noon na isang babae. Buntis siya. Hinawakan ko ang kanyang tiyan at nakita ko ang isang pangitain. 2 batang lalaki ang isisilang niya na may agwat ng 3 taon. Ang 2 batang yon ay magtataglay ng kakayahang walang katulad. Isang Bertudes o pinagpala na dati nang may kakayahan kahit nasa sinapupunan pa lamang sila ng kanilang ina. Kailangan silang magabayan para mailayo sa tukso ng mga demonyo. Diyos ko po, Sandro. Mangilabot ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Totoo mga sinasabi ko, Magda. Nakatakda na sa kanila ang lumaban sa masasamang elemento na kampon ng kadiliman. Hindi na nila ito maiiwasan. Hindi ko sa kanila sinabi na ang pinunong tinutukoy ko ay katumbas ng demonyo dito sa lupa. Nasa panganib sila. Marahil ay nararamdaman ng mga kalaban na ang magkapatid na sina Marco at Lino ay ang mga Bertudes. Sandro, ano ka ba? Hindi ka pa nakakasigurado na sila na nga. Ilang beses ka na ba nagkamali? Muntik pa nga may mamatay ng dahil sa'yo. Ang iba naman ay namatay dahil naniwala silang sila ang mga Bertudes. Pero sa dalawang ito, sigurado na talaga ako, Magda. Malakas ang enerhiyang nararamdaman ko sa kanila kahit nang una ko pa lang silang nakita. At alam ko nang nakikita mo rin, nakakaiba sila sa mga batang minsan ko nang sinanay sa pakikipaglaban. Sila ang 2 bata sa pangitain ko. Nakatitiyak na ako ron. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lola Magda habang nakatingin sa 2 magkapatid. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na naririnig ng magkapatid ang pinag-uusapan ng mga ito. Kahit ilang di pa ang layo ng mga ito sa kanila. Bata pa lang silang 2 ng Kuya Marco niya ay binayayaan na sila ng talas sa pandinig. Maging sa pagmemorya ng mga orasyon, isang tingin lang nila sa mga salita ay nakakabisado na kagad nila ito. Higit sa lahat, may kakayahan din silang gumamit ng mga karunungang itim na kayang bumuhay sa mga salita. Hindi ako makapaniwalang kilala ni Lolo Sandro ang ating ina. Tayo ba talaga ang tinutukoy nila mga Bertudes o pinagpala, kuya? Hindi ako sigurado. Pero kung pagbabatayan natin ang kanilang mga pinag-uusapan, malamang na tayo ang tinutukoy nila. Nabanggit nila kanina na 3 taon ng agwat na magkapatid na Bertudes at tumutugma yun sa mga edad natin. Iginala ni Marco at Lino ang kanilang paningin sa paligid. Tanging ang mga nakahandusay na nilalang ang nakita nila sa lupa. Mabilis nilang natalo ang mga aswang. Maging ang patay na taong lobo ay unti-unti ring nasunog at nalusaw sa lupa. Kuya, nag-aalala ako sa mga narinig natin tungkol sa pinuno ng Arcadia. Sabi, kamukha raw yun ng isang demonyo. Hindi ako natatakot sa kanya, Lino. Inianda ko na ang aking sarili sa pagharap sa pinuno. Kahit na ano pa ang kanyang itsura, lalabanan at papatayin ko siya. Nasasabi mo lang yan, kuya, dahil hindi pa naman natin nakikita ang pinuno ng mga aswang na Arcadia. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi mag-alala. Teka, hindi kaya alam ni Lolo Sandro kung paano natin matatalo ang pinuno ng mga aswang? Sa palagay ko ay alam niya, Kuya Marco. Kung ganun, kailangan natin ang tulong niya. Pero kailangan na muna nating magkunwari na hindi natin narinig ang kanilang mga pinag-usapan kanina. Para masigurado natin kung tayo nga ang tinutukoy nila ng mga Bertudes. Magkasabay na lumapit ang magkapatid sa 2 mag-asawa na nakatayo pa rin sa pintuan. Nagkunwari ang mga ito na nagulat sa kanilang mga kakayahan. Baka sa muka ni Lola Magda ang pagkailang nito sa kanilang magkapatid. Hindi ko akalain na mahusay pala kayong makipaglaban. Lolo Sandro, tsamba lang po yun.
Nandito po kami para magpaalam po sa inyong mag-asawa. Marami pong salamat sa tulong nyo. Hindi po kami pwedeng manatili sa bahay nyo dahil baka madamay pa po kayo sa muling pagsalakay ng mga aswang na Arcadia. Hindi! Huwag na muna kayong umalis. May mga bagay akong dapat na sabihin sa inyo. Halika kayo, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Sandro, talaga bang itutuloy mo ito? Baka mapahamak sila. Alam ko ang ginagawa ko, Magda. Sigurado kung sila ang mga batang yon. Sige na, at isara mo ang mga bintana at pinto. Kayong dalawa, pumasok na kayo. Doon tayo mag-usap sa loob ng kusina. May dapat kayong malaman tungkol sa inyong pagkatao. Pero, Lolo, ngayon nyo lang po kami nakilala. Kahit ngayon ko lang kayo nakaharap, batay sa ipinakita niyong kakayahan, alam kong kayo ang sagot sa matagal ko nang dinarasal. Matagal ko na kayong hinihintay. Ang 2 bertudes na magpapabagsak sa pinuno ng mga aswang na Arcadia. Halina kayo sa loob. Bilisan nyo. At pakiramdam ko meron pang mga nilalang na nakatingin sa atin. Naunang pumasok si Marco kasunod ang mag-asawa, habang si Lino naman ay nagpaiwan sa labas at inilingalinga ang paningin sa paligid na para bang may hinahanap. Siya na rin ang nagsara ng pinto, pati na ng mga bintana. Naupo siya sa tabi ng kanyang kuya Marco. Tila nakalimutan na nito ang galit sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala kayo magkapatid sa mga sasabihin ko sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, kailangan niyong malaman ang tungkol sa mga napansin ko sa inyo kanina. Alam na po namin, Lolo Sandro. Narinig po namin ang lahat. Alam na po namin ang tungkol sa naging pag-uusap niyo ni Lola Magda habang kami nakikipaglaban po sa mga aswang. Ano ka mo? Pareho po kami, Lolo Sandro, ni Kuya Marco, na may angking kakayahan na marinig ang mga pinag-uusapan ng tao kahit ito ay malayo sa amin. Kaya alam na po namin na kaming 2 magkapatid na mga bertudes na matagal niyo na pong hinahanap. Dahil kami ang 2 batang nasa pangitain niyo. Ang hindi lang po kami sigurado ay kung kami ang totoong bertudes na matagal niyo na pong hinihintay. Dahil ilang beses na kayong nagkamali. Titig na titig si Lolo Sandro sa muka ni Lino. Baka sa mukha nito ang pagtataka at halos hindi makapaniwalang may ganun silang kakayahan. Si Lola Magda naman ay hindi mapakali sa kinatatayuan. Tila nagtatalo ang kalooban nito kung dapat ba talagang sabihin sa kanila ang buong katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Maya-maya pa ay nagsalita naman si Marco. Nagkunwari lang po kami kanina na uuwi na dahil gusto po namin pigilan nyo kami at mapilitan kayong ipagtapat sa amin ang tungkol sa aming pagkatao. Hindi po namin alam kung nanay nga po namin ang nakita nyo. Pero alam nyo po, maging kami po ay nagtataka rin sa aming angking kakayahan. At nagsimula po yun nung ako ay 3 taong gulang pa lamang. Madali lang naman kung paano malaman na kayo nga ang totoong mga bertudes. Dahil ang mga kakayahan nyo ang tatalo sa mabagsik na nilalang na nakatira sa kuweba sa gitna ng kagubatan. Paano po namin malalaman? Saka, hindi naman po kami interesado kung isa nga po kami mga bertudes. Nagkakamali ka, Lino. Malaki ang gagampan ng papel ng mabagsik na nilalang na ito sa inyong layuning mapabagsak ang pinuno ng mga aswang na Arcadia. Walang ibang makakatalo sa serpente, kundi ang kakayahan lamang ng mga bertudes. Kung kayo nga ang mga batang hinahanap ko, matatalo nyo ang serpente at magagamit nyo siya laban sa pinuno ng mga aswang. Kailangan mapugutan nyo siya ng ulo. Nako, kayang-kaya naman po namin yun eh. Sanay na po akong pumugot ng ulo ng mga aswang. Diyan ka nagkakamali, Marco, iho. Huwag mong babaliwalain ang serpenteng tinutukoy ko. Hindi siya katulad ng nilalang na walang kakayahan. Marami na ang sumubok na makuha ang kapangyarihang taglay ng serpente. Pero lahat sila ay nabigo at naging isang bato. Teka, sandali lang po, Lolo. Ano po bang klaseng nilalang ang serpiente? Isa siyang uring ng ahas
na ang ulo ay sa tao. May kapangyarihan ng serpente. Sa oras na matitigan ka nito sa iyong mga mata, ay magiging bato ka kagad. At yun ang magiging katapusan mo. Pwede mo siyang tignan sa katawan, pero wag na wag kang titingin sa mismong mga mata niya. Kaya po ba siya lang ang may kakayahang tumapos sa buhay ng pinuno ng mga Arkadya? Maging ang pinuno ng Arkadya ay wag nyo ring babaliwalain. Minsan yan ang binalak na makuha ang ulo ng serpente para magamit sa kanyang pag-aasik ng lagim. Malakas ang kutob kong nagiging sunod-sunuran ng pinuno sa lahat ng gusto ng serpente sa pamamagitan ng pag-aalay ng tao. Lolo Sandro, paano po namin matatalo ang serpente? Kailangan niyong mapugutan ng ulo ang taong ahas. Pero ang mahirap sa nilalang na ito, 7 ang kanyang ulo. Lahat ay may kakayahan sa mga mata. Isa lang ang natatanging paraan para malaman kung alin sa mga ulo ng serpente ang mahalaga. Sobra naman po yata ang nilalang na yan, Lolo. Hindi pa po ako nakakakita ng ganyang nilalang Saka, mahirap po siyang talunin kasi kailangan namin makipaglaban habang nakapikit ang mga mata. Kaya nga samantalayin niyo ang pagkakataon na abala siya sa ibang bagay. Habang nakatalikod siya sa inyo, sakyan niyo ang kanyang likod at tawakan kagad ang kanyang ulo at pugutin. Naku, Lolo Sandro, parang mahirap po ang pagsubok na kailangan naming harapin bago makuha ang ulo ng serpente. Patapusin na muna ninyo ako sa pagsasalita para hindi kayo magkamali. Sa oras na pupugutan ninyo ang ulo ng serpente, kailangan nakadilat ang kanyang mga mata bago nyo ito maputol. Kapag nasa mga kamay na ninyo ang ulo ng serpente, takluban nyo ng kulay pulang tela ang kanyang ulo. Ibibigay ko sa inyo ang tela na yon dahil sa oras na matitigan nyo ang kanyang mga mata, kahit siya ay patay na, ay magiging bato pa rin kayo. Nagkatinginan silang dalawang magkapatid. Si Marco na napapalunok pa ng laway dahil sa narinig na kwento ng matanda. Mas lalong bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lola Magda habang hinihilot-hilot nito ang mga kamay, habang si Lino naman ay matagal na nahulog sa malalim na pag-iisip. Huwag na ninyong ituloy ito. Marco, Lino, nagkaalala ko para sa inyong dalawa. Basta para sa pinuno na pumatay sa mga magulang namin, Lola Magda, hindi po ako matatakot mamatay o maging bato pa. Mabigyan lang po ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi mo naiintindihan ang papasukin yung pagsubok. Mapapahamak lamang kayo. Pabayaan mo sila, Magda. Panahon na para tapusin ang pamiminsala ng mga aswang at ng serpente. Ano sabi mo? Pabayaan? Pabayaan sila mapahamak katulad ng ginawa mo sa mga anak natin. Ganun ba, Sandro? Tumigil ka, Magda! Tumigil ka! Ikaw ang tumigil. Kapag may nangyaring masama sa mga batang yan, makakaya ba ng konsensya mo? Pinatay ng hayop na yon ang mga anak natin. Kaya tumigil ka na sa paghahanap ng mga bertudes na papatayin sa halimaw na yon. Hindi na nakapagpigil pa si Lola Magda sa emosyon nito at naluluwang tumakbo papunta sa kabilang kwarto. Malakas nitong isinara ang pinto at nagkulong sa loob. Si Lolo Sandro naman ay biglang nalungkot at hindi makatingin sa nakaupong magkapatid. Lolo Sandro, nagsinungaling po kayo sa amin. Ang sabi niyo po ay namatay sa sakit sa puso ang mga anak niyo. Hindi po kaya bahagi lang ito ng plano niyo at ipapain niyo lang po kami sa halimaw na yun? Hindi ko kayo ipapahamak, Lino. Totoo na ang pugot na ulo ng serpente ang magagamit yung sandata laban sa pinuno ng mga aswang. Ang serpente ay nag-utos sa pinuno ng Arkadya para maggasik ng lagim o magdala sa kanya ng hihiguping enerhiya mula sa katawan ng mga tao. Ang tungkol naman sa mga anak ko, inakala ko rin kasi noon na isa silang mga bertudes. Isa yung masakit na pagkakamali na nagawa ko sa tanang buhay ko. Naging bato sila at hindi na sila nakabalik. Hanggang ngayon,
Sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa mga nangyari sa kanila. Subalit pagkatapos kong makita ang husay niyo pagdating sa pakikipaglaban, nabuhayan ako ng loob. Pareho lamang po pala tayong may nararamdamang bigat sa dibdib, Lolo Sandro. Ang masamang elemento na yun ang dahilan kung bakit nawala ang mga mahal natin sa buhay. Gagawin ko po. Pupugutan namin ang ulo ang serpente na yun at pagbabayarin ko ang pinuno ng mga Arkadya. Biglang narinig ni na Marco at Lino ang boses ng isang halimaw mula sa labas. Napatingin sila sa gawi ni Lolo Sandro. Tumayo ito sa upuan at bumakas ang takot sa mukha nito. Muling nagsalita ang halimaw sa labas ng bahay ng matanda. Nandito na ako! Ako na mismo ang lumapit sa inyo. Kung matatapang nga ang mga batang yan na pumatay sa mga alagad ko, lumabas kayo! Harapin niyo ko! Huwag kayong lalabas. Mapapahamak lang kayo. Wala kayong lakas kumpara sa kanyang kapangyarihan. Wala po sa aming bukabularyo magtago sa mga masasamang nilalang na yan, Lolo. Ito na po ang pagkakataon. Siya na po mismo lumapit sa amin. Si Lola Magda po, Lolo. Bantayan niyo po siya. Kailangan po namin labanan ng halimaw na yan. Magkasabay na lumabas ng bahay ang magkapatid. Dala ang kanilang sandata. Humakbang silang papalapit sa nagsasalitang nilalang. At dahil madilim ang paligid, hindi kagad napansin ni Lino at Marco ang itsura ng nilalang. Nagulat sila sa nakitang anyo nito. Mag-isa itong nakatayo sa labas ng bakuran. May dalawa itong sungay. Mapupula ang mga mata. Mabalahibo ang katawan hanggang sa muka. Malaki ang bibig na nakalitaw pa ang mga pangil. Malaki ang katawan nito habang nakangising hawak ang sandatang tungkod na may bungo ng bata sa ulo. Akala nila ay humarap na sila sa hari ng kadiliman. Ni hindi sila nakagalaw nang bigla sila nitong sugurin at pinagpapapalo sila ng tungkod nito. Tinamaan sa sikmura si Marco, kaya naman bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Naiwan ang nakatayong si Lino. Halimaw ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa kuya ko at sa mga magulang ko! Magbabayad? At sino ba kayo sa tingin nyo para katakutan ko? Namnamin nyo ang bagsik na sandata ko dahil kayo ang una kong papatayin. Sinaktan nyo ang mga alagad ko. Kayo pala ang dalawang batang umuubos sa mga tauhan ko. Ilino naman ang nilapitan ng pinuno ng aswang. Inatake siya nito gamit ang tungkod. Nasalag ng maliit na palakol ni Lino ang tungkod ng pinuno ng aswang. Kaya lang ay malakas ang kalaban. Pasadsad siyang umatras habang itinutukod ang kanyang mga paa. Bawat pagpalo nito ng tungkod sa kanyang katawan ay tinatamaan siya nito sa dibdib. Tumalsik siya sa gilid ng daan. Bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nahirapan siyang huminga habang nakita niya ang malaking pasa sa kanyang mga katawan. Si Marco naman, na dahan-dahang tumayo, ay muling umatake sa kalaban gamit ang espada nito. Kaya lang, kitang-kita ni Lino kung paanong humarap ang aswang at hinawakan ng kamay nito ang talim ng espada ni Marco. Hindi ako magiging pinuno kung mahina ako. Gusto kong matandaan nyo ang pangalang Punyo. Dahil hinding-hindi nyo makakalimutan kung ano ang gagawin ko sa inyo ngayon. Itinaas ni Punyo ang mga kamay nito sa ere at kitang-kita na magkapatid ang paghaba ng mga kuko nito. Matutulis yun na mabilis na isinaksak sa tiyan ni Marco. Napasigaw ito sa sobrang sakit. Halos pagsakluban ng langit at lupa si Lino dahil sa pag-aalala sa kanyang kuya. Kuya! Mabilis na tumayo si Lino sa lupa at patakbo niyang nilapitan ng halimaw. Bumagsak ang kanyang kapatid sa lupa habang sapu-sapo ang tiyan. Bumulwak ang dugo nito sa sugat nito. Kuya! Halimaw ka! Magbabayad ka! Dala ng matinding galit at pag-aalala para sa kapatid. Magkakasunod niyang inatake ng kanyang maliit na palakol si Punyo. Kaya lang, nagagawa nitong maiwasan ang bawat pag-atake niya. Bawat pagkakamali at pag-ilag nito sa talim ng palakol
ay nakakahampas din ito ng tungkod sa kanyang katawan. Nasapo niya ang kanyang sikmura at nag-focus siya sa pagpapalabas ng kanyang kapangyarihan gamit ang orasyon. Benes! Tarot-taros! Sembar! Natigilan si Punyo na parang pamilyar dito ang mga katagang binigkas ni Lino. Kaya naman, ang paninigas ng katawan ni Punyo ay epekto ng orasyong binigkas niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang kakayahan din ito para labanan ang kanyang orasyon. Nakangisi itong nakagalaw at mabilis na napalapit sa kanya. Sinakal siya nito at nabitiwan niya ang maliit niyang palakol. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kamay nito sa leeg niya na parang unti-unti siyang pinapasok ng palad nito. Bitiwan mo ang kapatid ko! Hayop ka! Papatayin kitang halimaw ka! Hindi ako magiging pinuno kung ang katulad niyo lamang ang papatay sa akin. Sa wakas, natagpuan ko na rin ang mga anak ni Selena. Ang babaeng pinatay ko. Hindi ko akalain na alam ng batang ito ang tungkol sa orasyon. Pagsisisihan mo nagpakita ka pa sa amin, hayop ka! Hindi mo kami mapapatay! Kung meron man dapat mamatay, ay ikaw yon! Kuya! Sa nanlalabong mga mata ni Lino ay nakita niyang pinilit tumayo ng kanyang kapatid habang nakatukod ng espada sa lupa. Kumalat din ang dugo sa damit nito at pasigaw na sumugod sa kinatatayuan ni Punyo. Tumawa ito ng malakas nang muli nitong mahawakan ang sandata ni Marco. Inihagis nito ang espada sa malayo. Binitiwan nito ang tungkod sa lupa, saka sinakal ang leeg ni Marco. Dalawa na silang magkapatid na nakaangat sa lupa. Kaya naman, hindi na natiis ni Lolo Sandro ang hindi lumabas ng bahay. Malakas itong sumigaw habang dala ang kanyang matalas na itak. Halimaw ka! Pakawalan mo mga batang yan! Isa ka pang pakialamerong matanda ka. Papatay ko ang dalawang batang ito at isusunod kita! Humigpit ang kapit ng pinuno ng aswang sa kanilang leeg. Parang ang kamay nito ay nagmistulang apoy dahil sa init. Sinulyapan ni Lolo Nino ang tungkod na nakalapag sa lupa. Ipinikit niya ng mariin ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagbalot ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Gumapang ang malaapoy na pakiramdam na pumaso naman sa kamay ni Punyo. Nabitiwan siya nito at mabilis niyang dinampot ang maliit na palakol para paluin ng talim ang kamay nitong nakasakal pa rin sa leeg ni Marco. Buong lakas niyang ibinaon ang talim sa braso nito. Nabitiwan ng pinuno ng mga aswang na Arcadia ang leeg ni Marco. Nangihina ang kanyang kuya nang bumagsak ito sa lupa. Habang pigil ni Punyo ang nasugatang kamay, dali-dali nitong pinulot ang tungkod sa lupa at inatake siya nito ng palo sa katawan. Subalit nagawa niya yung maiwasan habang hindi niya namamalayan na lumabas na ang liwanag ng kanyang katawan. Napaatras bigla si Punyo dahil nagulat ito sa nakitang apoy na nakabalot sa katawan ni Lino. Tanging siya, si Marco at ang mga nilalang nakampon ng kadiliman ang may kakayahang makakita sa apoy na yon sa katawan ng batang si Lino. Dahil sa bilis ng pangyayari ay tumakbo si Punyo papalayo sa kanya. Bumalik ka dito, duwag! Hindi mo ako matatakasan! Magbabayad ka sa akin! Ngunit nakalayo na si Punyo at naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Naalala niya ang kanyang kapatid na buhat na ni Lolo Sandro. Ipinasok ng matanda si Marco sa loob ng bahay nito, habang si Lino naman ay kasunod ng dalawa. Habang umiiyak dahil sa pag-aalala sa sugat ng kapatid, pagpasok nila sa loob ng bahay ay nakita nilang nag-aalala na rin si Lola Magda. Bakas sa mukha nito ang pagkadismaya sa nangyaring laban sa pagitan ng pinuno ng mga aswang na Arcadia at ng dalawang magkapatid. Diyos ko! May sugat ka, Marco! Yan ang nga ba ang sinasabi ko? Ito ang nangyari sa inyo dahil hindi kayo nakinig sa akin. Hindi pa nga sapat ang kapangyarihang ipinakita niya kanina. Pinag-aralan lamang niya kayo
kung paano nyo palalabasin ang inyong kakayahan. Muntik na kayo mapahamak dahil sa katigasan ng mga ulo nyo. Inalalayan ni Lolo Sandro na ibaba si Marco sa katre, habang pangiwi-ngiwi itong namimilipit sa sakit dahil sa sugat sa kanyang tiyan. Iniangat ni Lolo Sandro ang pang-itaas na damit ni Marco. Tumambad sa kanilang paningin ang 5 butas na nagmula sa kuko ni Punyo. Meron pa yung umaagos na dugo. Si Lola Magda ay nakakuha na kagad ng tubig sa kusina. Pati na ang mga gamot na dati lang nakita ni Lino sa basket ay nailabas na rin ni Lola Magda. Nilinisan ni Lolo Sandro ang sugat, saka nagmamadaling nagdikdik ng dahon ng sambong. Itinapal yun sa sugat, saka bumulong sa hangin habang nakapikit ang mga mata. Lolo, ayos na po ba si Kuya? Hindi masyadong malalim ang sugat niya sa kanyang tiyan. Ang kailangan lang niya ay pahinga ng ilang araw. Dumito na muna kayo hanggat hindi pa nakakabawi ng lakas si Marco. Nakita mo na, Lino. Kaya hindi niyo dapat pinaiiral ang katapangan. Kailangan niyo rin ang diskarte kung paanong lumaban. Aray, ang sakit po ng sugat ko, Lolo. O ngayon, dadaing-daing ka. Yan ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo. Hindi niyo alam kung gaano ako nag-alala sa inyo kanina. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Ikaw rin, Lino. Nakita mo na, Sandro. Muntik na silang mapahamak. Tumigil ka na nga, Magda. Araw-araw mo nalang ipinapamukha sa akin na ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga anak natin. Kung masakit sa iyo nangyari, masakit din sa akin yon. Dahil ako nagturo sa kanila sa bahay ng serpente. Pati ba naman sa mga batang yan, ako pa rin ang mali. Tinutulungan ko lamang sila dahil gusto ko rin na magbayad ng mga pumatay sa anak natin. At makamit din nila ang katarungan para sa kanilang mga magulang. Saka lumabas ng pintuan si Lolo Sandro. Naramdaman ni Lino ang bigat at lungkot sa boses ng matanda, kaya alam niyang nasaktan ito nang maalala ang anak. Habang pinagmamasdan naman niya ang natutulog na si Marco, kinuha niya ang kumot at ikinumot ito sa katawan ng kanyang kuya. Hindi mawala sa kanyang isip ang naging laban nila ng pinuno ng mga aswang. Alam niya na may kakayahan din itong katulad ng sa kanya. Kailangan na talaga nilang makuha ang ulo ng serpiente para matahimik na rin ang kanilang kalooban. Halos 5 araw na nagpapagaling ng sugat si Marco habang nasa bahay sila ng matanda at nagpapahinga. Tinuruan naman sila nito kung paanong mas gumaling pa sa paggamit ng kanilang kakayahan. At halata sa mga mata ni Lolo Sandro ang kasiyahan. Dahil 1 beses pa lang nitong tinuturuan ng magkapatid, ay natutunan na kagad nila kung paanong lumaban gamit ang kanilang sandata. Habang si Lino naman ay naging biyasa sa paggamit ng palakol. Kaya isang gabi, kinausap na sila ni Lolo Sandro. Nasa balkonay sila ng mga sandaling yun, habang si Lola Magda naman ay maagang natulog. Mukhang nagkatampuhan na naman ang mag-asawa dahil sa pagkakataong yun ay magkahiwalay ang mga ito sa pagtulog. Nanatili namang kalmado si Lolo Sandro na mukhang sanay na sa ugali ng kanyang asawa. Sa palagay ko, ay handa na kayong dalawa. Marami na kayong natutunan sa mga naituro ko sa inyo. Ngayon na ang tamang pagkakataon para maisagawa ninyo ang pagpugot sa ulo ng serpiente. Dahil alam kong babalik si Punyo para patayin kayo. Ibig niyo po bang sabihin ngayon na po kami pupunta sa kuweba? Tama ka. Dahil sa gabi ay gising siya para humigop ng enerhiya mula sa taong bibiktimahin niya. Malamang na naroroon din ang pinuno ng mga aswang. Sa ganitong oras, naghihintay ang serpente sa pagdating ng kanyang mga alagad. Lolo Sandro, paano po si Lola Magda? Tutol po siya sa gagawin namin. Nakiusap pa nga po siya sa akin nung isang araw na kung sakali raw po na hindi kami mapigilan sa pagpugot ng ulo ng serpente, ay tibayan lang daw namin ang aming mga loob. Hangad daw po niya ang kaligtasan at tagumpay namin.
Kaya lang lolo, hindi ko po alam kung bakit parang ang bigat po sa dibdib habang kausap ko po siya. Huwag niyo na siyang alalahanin. Ako na ang bahala sa kanya. Alam kong naaalala lang niya ang nangyari sa aming mga anak. Halos 2 taon siyang nagkukulong noon sa kanyang kwarto. Yang silid na madalas niyang tulugan. Umiiyak siya gabi-gabi at halos ayaw niyang kumain. Hanggang ngayon, hindi ko siya madalas makasalo sa pagkain. Kaya mabuti na lamang at gumaling na siya. Nakalimutan niya na ang tungkol sa aming mga anak. Masakit po talaga sa isang ina ang mawalan ng anak. Kaya naiintindihan po namin kung bakit po siya nagkakaganon. Pagkatapos nilang maganda ng kanilang mga dadaling sandata, pati na ang kulay pulang tela na gagamitin nilang pantaklob sa ulo ng serpente, ay nagpaalam na sila sa matanda. Lolo Sandro, aalis na po kami. Kausapin niyo na lamang po si Lola Magda at kayo na po ang bahalang humingi ng pasensya sa gagawin po namin. Marami pong salamat talaga sa lahat po ng naitulong niyo sa amin. Sige na, ako nang bahala sa kanya. Sana'y magtagumpay kayo. Kakausapin ko na lamang bukas si Magda. Malungkot ang mga matang sinimulan ng magkapatid ang maglakad papunta sa kuweba na matatagpuan sa gitnang kakauyan. Alam na nila kung paano ang pagpunta sa bahay ng serpente dahil naituro na yon sa kanila ni Lolo Sandro. Ilang oras din ang itinagal ng kanilang paglalakad bago sila nakarating sa kinaroroonan ng kuweba. Lino, ito na nga kaya ang kuweba? Siguro kuya, dahil sinunod naman natin ang mga binili ni Lolo Sandro eh. Pati na ang itsura ay tugma sa kanyang mga sinabi. Saka kuya, tignan mo. May mga batong nakatayo na hugis tao sa bunganga ng yungib. Mukhang ito na nga yun. Ayos. Sige, dito tayo dumaan. Kailangan na muna nating pag-aralan ng lugar kung paano nating malalapitan ang serpente. Ilang minuto ring nagtago ang magkapatid sa gilid ng bato nang masiguro nilang wala ng banta ng panganib sa papasuking kuweba. Maingat silang pumasok. Ang kanilang mga hakbang ay magaan at tahimik. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang lalaking nakatayo. May dala itong sulo habang tahasang pinasok ang loob ng yungib. Tinundan nila ito at nagtago sila sa likod ng mga bato. Hindi nila akalain na sa ilang saglit nilang pagkukubli ay makikita nila ang nilalang. Nakakakilabot ang anyo nito. Humuhuni na parang ahas. Isang malaking ahas ang nakatingin sa lalaking nakapikit. Tila alam nito ang tungkol sa serpente. Hinintay ng ahas na magmulat ng mga mata ang lalaki na may hawak ng sulo. Nanginginig ang kamay nito, pati na ang tuhod. Biglang umangat ang 7 ulo ng ahas at sa ulo nito ay may maliliit pang ahas na nagsisilbi nitong buhok. Ang mapupulang mga mata nito na parang nagbabagang apoy ay siyang ginagamit nito upang gawing bato ang mga biktima. Bigla itong napalingon sa kanilang direksyon, kaya agad silang nagtago sa likod ng malaking bato. Naku, lagot na. Mukhang nakita niya tayo, kuya. Hindi niya tayo nakita dahil hindi tayo naging bato. Basta tandaan mo, wag na wag tayong tititig sa mga mata niya. Aatakihin natin siya sa likod. Pero kailangan, isasabay natin ang pagpugot sa kanyang ulo sa oras na gawin niyang bato ang lalaking yun. Teka, ang ibig mong sabihin, kuya, magsasakripisyo tayo ng buhay para sa ulo ng serpente? Hindi tayo may gawa sa lalaking yan. Alam kong si Punyo ang luminlang sa lalaki para ipain sa serpente. Kailangan mo maging alisto. Mag-iingat ka, Lino. Ikaw rin, Kuya Marco. Dahan-dahan silang sumilip sa kinatatayuan ng serpente at sakto yun na nakatalikod dito sa kanilang pinagkukublian. Dahan-dahan silang tumayo at umakyat sa pader ng yungib. Maya-maya pa ay biglang dumating ang pinuno ng mga aswang na Arcadia at biglang pinaghahampas nito ng tungkod ang lalaking nagmamakaawa sa harap ng taong ahas. Talagang sagad sa buto ang kawalangyaan ng pinuno habang inaatake nitong nakapikit ang lalaki. Pinipilit nitong magmulat ng mga mata para gawing bato ang lalaki
at ang enerhiyang lalabas sa katawan ng biktima ang siyang hihigupin ng serpente. Hindi sila gumagalaw sa pinagtataguan nila sa taas habang ang 7 ulo ng serpente ay walang tigil sa paggalaw. Nagmamakaawa ang lalaking biktima na huwag siyang papatayin. Galit na galit din ito kay Punyo dahil niloko ito at sinabing may ginto sa kuweba. Yun pala ay ipapakain lang sa serpente. Isang malakas na hampas ng tungkod ang ginawa ni Punyo sa tuhod ng lalaki. Napaluhod ito at hindi sinasadyang magmulat ng mga mata. Kasabay ng pagiging bato ng lalaki ang pagtalon naman ng magkapatid mula sa itaas ng pader na bato. Pumatak sila sa mismong gitna ng 7 ulo ng serpente. Nagulat ang lahat. Hindi kagad nakapagsalita ang mga nakapikit na mga alagad ni Punyo. Hindi nakikita ng mga ito kung ano ang ginagawa ng magkapatid. Ginilitan ni Marco ang leeg ng serpente gamit ang espada. Nahirapan sila dahil nagwawala ang ahas. Binilisan ng 2 magkapatid ang pagpugot sa ulo ng serpente. Palitan sila sa pagtaga sa leeg nito gamit ang kanilang sandata. Maya-maya pa ay parang kusa na itong nagpabaya sa pagpugot sa ulo nito. Ano nangyayari? Mahal naming serpente! Tanong ni Punyo habang nakapikit pa rin ito. Habang si Marco naman at Lino ay naisagawa na ang pakay sa ahas. Bumagsak ang halimaw sa sahig ng yungib. Sabay taklob ni Lino ng tela sa ulo ng serpente. Dala ng takot ay napatakbo ang lahat ng kasama ni Punyo sa labas ng kuweba. Naiwan sina Marco at Lino sa loob ng kuweba. Kuya, nagawa natin! Napugutan natin ang ulo ng serpente! Gumana ang plano mo! Tara na! Habulin natin ang pinuno ng mga aswang! Patakbo silang lumabas ng kuweba habang hindi sinusulyapan ang nakahandusay na katawan ng serpiente. Ngunit paglabas nila sa labas ng yungib, ay sumalubong naman sa kanila ang mga nakatayong alagad ni Punyo. Sa unahan naman ng mga ito ay ang galit na pinuno ng mga aswang. Hindi ko akalaing mauunahan niyo ako sa ulo ng serpiente. Nasayang lang ang hirap ko, pati na ang pagkukunwari kong kakampi niya kami. Ibigay niyo sa akin ang ulo niya. Ako ang may-ari sa ulong yan. Nagkakamali ka. Hindi mo to makukuha sa amin. Dahil gagamitin ko to para mapatay kayong lahat. Lalong-lalo ka ng halimaw ka. Ako ang naghirap sa ulo na yan. Kung hindi dahil sa akin, hindi niyo mapupugot ang ulo ng serpiente. Kaya ibigay niyo sa akin yan. Ako ang mas may karapatan sa ulong yan. Kunin mo kung kaya mo! Dahil ito na magiging katapusan mo! Pati na ng mga alagad mong walang silbi! Alisin mo na ang telang nakatakip sa ulo ng serpente, Lino. Bilisan mo para maging bato silang lahat. Ipapalasap natin sa kanila ang ganti ng namatayan ng magulang. Ubod lakas na hinila ni Lino ang telang nakabalot sa ulo ng serpente. Habang hawak yon ni Marco, magkakasabay na pumikit ang mga aswang para hindi makita ng mga ito ang malakas na liwanag mula sa mga mata ng serpente. At ang naabutan ng mapulang liwanag ang siyang naging bato. Sinamantala ni Lino ang pagkakataon na yon. Pagkatapos maitagong muli ni Marco ang ulo ng serpente, ay nilapitan naman ni Lino ang pinuno ng aswang at itinarak ang talim ng kanyang palakol sa dibdib nito. Subalit hindi niya napaghandaan na kahit nakapikit ito, ay alam nito ang kanyang kilos at galaw ng sandata. Nagawa naman itong mahawakan ang kanyang armas habang nakapikit ito. Saka siya sinuntok sa sikmura. Muling binuksan ni Marco ang takip ng ulo ng serpente at lumapit ito sa mga nakatayong alagad ni Punyo. Meron na namang aswang ang naging bato sa harapan nila. Bumangon si Lino at naisipan niyang sipain ang maselang bahagi ng katawan ni Punyo. Namilipit ito sa sakit, ngunit hindi nito binubuksan ang kanyang mga mata. Itinago ni Marco ang ulo ng serpente, saka kinalaban ang mga alagad nitong nakapikit pa rin. Nang maramdaman ni Punyo na wala nang nakatutok na mata sa kanila ng ahas, ay nagmulat ito ng mga mata at mabilis na gumanti sa magkapatid ng pag-atake gamit ang tungkod. Mabilis itong tumambling papunta sa kinatatayuan ni Marco. Buong lakas nitong ipinalo ang tungkod
sa binti ni Marco. Bumagsak siya sa lupa habang si Lino naman ay tumakbo sa kinaroroonan ng ulo ng serpyente. Kaya lang ay naunahan na siya ni Punyo sa pagdampot sa ulo ng serpyente. Malakas ang halakak nitong nakangisi habang nakaharap sa kanila. Akma na nitong bubuksan ng takip na tela nang masipa naman ni Marco ang kamay ni Punyo. Umikot ang ulo ng nakabukas na mga mata ng serpyente. Tumapat yun sa nakangising si Punyo. Huli na, para bawiin ito ang nagawa. Sinalubong ng mapulang mga mata ng serpyente ang mga mata ni Punyo. Naging isang bato ito habang nakaharap pa rin sa mukha nito ang nakadilat na mga mata ng serpyente. Bumagsak sa lupa ang ulo ng serpyente. Lino, kunin mo ang nahulog na ulo ng serpente sa lupa. Bumigit ka para matakluban mo ang kanyang mga mata. Ako nang bahala sa mga natitirang aswang. Nilapitan ni Lino ang ulo na nakagulong sa lupa. Habang nakapikit siya, kinapa niya ang tela, saka ang ulo ng serpente, saka mabilis na ibinalot sa ulo ng ahas. Nang mahawakan niya na ito, ay sinigurado niyang hindi matatanggal ang telang nakabalot sa ulo ng serpente. Saka mataas na tumalon si Lino para harapin ang iba pang mga kalaban. Lumitaw ang apoy sa katawan ni Lino, habang si Marco naman ay binalutan ng kulay itim na usok sa katawan. Tumambling si Marco para maiwasan ang mga pag-atake ng aswang. Pumatak ito sa lupa kung saan naroroon ang tungkod ni Punyo. Ito mismo ang ginamit niyang panlaban sa mga aswang. Habang si Lino naman ay hinarap ang dalawang aswang na nag-anyong asong gubat. Mataas ang kanyang talon na pinalo niya ang mga ito sa ulo ng kanyang palakol. Bumagsak ang mga ito sa lupa at tuluyan niya na itong pinugutan ng ulo. Tumayo siya at nakita niyang tapos na rin ang kuya niyang si Marco sa pakikipaglaban sa mga natitirang aswang. Nang masiguro na nilang wala ng banta ng mga halimaw, habol ang hiningang napasalampak sila sa lupa. Ilang saglit pa ang lumipas ay tatayo na sana ang magkapatid nang marinig nila ang boses ni Lolo Sandro sa labas ng kuweba. Umiiyak itong nagsisisigaw. Lino, si Lolo Sandro yun ah! Bakit siya nasa loob ng kuweba? Saka, saan siya dumaan? Ewan ko, kuya. Hindi naman natin siya nakitang dumaan dito eh. Tara, puntahan natin! Halos maglubid ang paa ng magkapatid nang puntahan nila ang pinagmumulan ng boses ni Lolo Sandro. Iniwan nila ang ulo ng serpente sa labas dahil sa kanilang pagmamadali. Tumambad sa kanilang paningin ang pugot na katawan ng isang babae. Yakap-yakap ni Lolo Sandro yon habang humahagulgol ng iyak. Sina Marco naman at Lino ay hindi kagad nakapagsalita. Tumulo ang kanilang luha habang pinagmamasdan si Lolo Sandro. Diyos ko! Paano nangyari to? Bakit niyo siya pinabayaan? Pinagmasdan ni Lino ang katawan ng nakahandusay sa lupa. Saka siya nag-aalalang napatingin sa mukha ni Marco. Alam nilang ang serpente ang naiwan sa lugar na yon, kaya nagtataka sila kung paanong napunta ang katawan ng tao sa binagsakang sahig ng ahas. Napaluhod sa lupa sina Marco at Lino. Lolo, anong ibig sabihin nito? Ang katawan mismo ng serpente ang iniwan namin sa lugar na yan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na si Magda pala. Na si Magda pala ang serpente. Wala akong alam sa kanya. Hindi ko alam ito. Ramdam na ramdam ni Lino at Marco ang bigat sa boses ni Lolo Sandro habang hawak ang katawan ng dugoong asawa. Sa tabi nito ay ang kulay itim na mutyang lumabas sa leeg nito. Naramdaman na magkapatid ang pag-iinit ng kulay pula nilang tela sa kanilang bewang na kung saan ito ang kanilang gabay na bertud ng orasyon. Kaya naman, dali-dali nilang hinubad yun. Kaya pala sobrang pagdurusa niya sa pagkamatay ng mga anak namin. Dahil siya pala ang pumatay sa kanila. Napakasakit. Hindi ko ito matatanggap. Magda,
Bakit? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit mo inilihim ito? Ngayon na lang po nagiging malinaw sa akin ng lahat, Lolo Sandro, kung bakit niya kami pinipigilan pumunta rito. Dahil ayaw niya na mangyari din sa amin ang nangyari sa kanyang mga anak. Sa huli po, Lolo Sandro, ay gumawa po siya ng paraan para masigurado niya pong ligtas kami. Alam ko po na hindi niya sinasadya ang nangyari. Hindi niya gusto na napatay niya ang kanyang mga anak, Lolo. Hindi lang niya mapigilan ang kanyang sarili. Sa tuwing nakamulat ang kanyang mga mata bilang isang serpiente, ay nakakagawa siya ng isang kasalanan. Bakit ngayon lang natin nalaman ito? Kaya pala, mabilis lang namin siya napugutan ng ulo, Lolo, ay dahil isinakripisyo niya ang buhay niya para makabayad sa lahat ng nagawa niyang kasalanan sa inyo. At para masigurado niyang hindi na mauulit sa amin ang mga nangyari sa inyong anak. Sa huli, gumawa pa rin po siya ng kabutihan. Diyos ko, hindi ako makahinga sa mga nangyayari ngayon sa pagkawala ng aking asawa. Magda, mahal na mahal kita! Malakas na umagulgol ng iyak si Lolo Sandro habang hawak pa rin ang katawan ni Lola Magda. Iniabot ni na Marco at Lino ang kanilang gabay orasyon sa matanda at idinikit yun sa mutyang nasa leeg ni Lola Magda. Ang mutya ng serpente ay dati nang nakita ni Lino sa leeg ni Lola Magda. Kitang-kita nilang natunaw ang kulay itim na bato at nagmistula itong tubig na dumikit naman sa kulay pulang tela na nakabalot sa bertud ng magkapatid. Sumanib ang kapangyarihan ng mutya sa mga gabay orasyon. Yan ang bertud ng orasyong ibinigay sa inyo ni Selena. Dahil naniwala siya sa mga sinabi ko na kayo ang Bertudes. Alam niya, naaharapin niyo ang pinuno ng aswang balang araw. At ang pagdikit ng mutya ng serpente sa tela ay magsisilbi na ninyong kapangyarihan laban sa kasamaan. Ingatan niyo yan. At ako na ang bahalang mag-ingat sa pugot na ulo ng aking asawa. Lolo Sandro, paano po pala kayo napunta sa kuwebang ito? Hindi po namin kayo napansin kung saan po kayo dumaan. Saka, paano niyo rin po nalaman ang tungkol sa pagiging serpente ni Lola Magda? Maging ako ay nagulat din sa mga natuklasan ko. Sinubukan ko siyang kausapin nang umalis kayo sa bahay. Hindi siya sumasagot sa pagtawag ko sa kanya sa labas ng silid. Palagi niya ang ginagawa sa akin yon. Ngunit sa pagkakataong yon, ay bigla akong naisip na buksan ang kanyang silid. Nagulat akong wala siya roon. Kahit hindi ko naman siya napansin kung lumabas pa siya sa kwarto niya. Nakita ko ang lagusan sa ilalim ng katre niya. Hagdan na gawa sa bato papasok sa ilalim. Inisip kong may silid pa roon. At nagulat ako na dito ko natagpuan ang lagusan ng kwarto ni Marga. Hanggang sa nakita ko siya nakahandusay sa sahig na ito. Duguan at pugot na ang ulo. Naabutan ko kung paanong bumalik sa dating anyo ang kanyang katawan. Patawarin niyo po kami, Lolo Sandro. Hindi po namin alam eh. Sana po mapatawad din po kami ni Lola Magda. Wala kayong kasalanan, mga iyo. Hindi ko nalaman na sa oras na matanggal ang kanyang ulo ay magbabalik siya sa dati niyang anyo. Hindi ko talaga alam na may lagusan sa kwarto niya dahil kapag nagagalit siya sa akin ay hindi ko siya kinakausap. Matagal niya na itong ginagawa kaya hindi ko naisip na siya pala ang serpente. Umalis na po tayo dito, Lolo Sandro. Baka may makakita pa po sa atin dito. Sige, sumunod na lang kayo sa akin. Huwag niyong iisipin na kasalanan niyo nangyari sa aking asawa. Huwag kayong mag-alala. Ginusto niyang mamatay sa mga kamay niyo para mabigyan ng hustisya nangyari sa mga anak namin. Iniisip ko pa lang kung gaano katagal niyang tiniis ang pagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Ay para na akong sinasaksak ng kutsilyo ng paulit-ulit sa aking dibdib. Walang may gusto sa mga nangyaring ito. Kaya gamitin niyo sana sa kabutihan ang mga hawak niyong bertud at pati na ang inyong kakayahan. Minabuti po niyang ilihim ang kanyang pagkatao
para siya na lang po ang magdusa sa pagkawala ng mga anak nyo. Ang Bertud naman po ay makakaasa po kayong iingatan po namin ito at gagamitin lamang po sa kabutihan. Sa wakas, nakamit na rin po namin ang hustisyang matagal na naming inaasam-asam. Pero hindi po namin makakalimutan ang lahat ng naging sakripisyo ni Lola Magda. Pati na po ang mga naging tulong niyo sa amin. Sana po ay hindi pa po ito ang huli nating pagkikita. Naluluwang binuwat ni Lolo Sandro ang katawan ni Lola Magda at dumaan ito sa lagusan papunta sa bahay ng mga ito. Habang sina Marco naman at Lino ay muling binalikan ng kanilang sandata, pati na ang nakabalot na ulo ng serpiente. Dumaan sila sa dinaanan ni Lolo Sandro at halos mabigla rin sila sa natuklasan. Konektado ngayon sa bahay ng matanda sa mismong kwarto pa ni Lola Magda. Inilibing ni Lolo Sandro ang katawan ni Lola Magda sa harap ng bakuran nito, kasama ang ulo ng serpiente. Wala nang dahilan para gamitin pa yon. Kaya naman, pagkatapos nilang magpaalam sa matanda, ay umalis na rin sila at muling bumalik sa kanilang tahanan. Magkasama nilang binisita ang puntod ng kanilang mga magulang at inilapag ang tungkod ni Punyo sa ibabaw ng lupa. Nay, Tay, matatahimik na rin po kayo kung saan man po kayo naroroon ngayon. Nakamit na po namin ang hustisyang nararapat po sa inyo at ang tungkod ng pinuno ng pumaslang sa inyong dalawa ang siyang magpapatunay na patay na siya. Iingatan po namin ang inyong bertud ng orasyon at gagamitin lang po namin sa kabutihan at sa kapakanan ng mas nakararami. Pagkatapos nila magpaalam sa kanilang mga magulang, ay nagpakalayo-layo na nga ang magkapatid sa lugar na yon. Walang nakakaalam kung saan napunta ang magkapatid na Bertudes. Magmula rin ang araw na yon, ay nawala na ang panggugulo ng mga aswang sa gubat. Bumalik sa katahimikan ang baryo ng Pag-asa. Habang si Lolo Sandro naman ay namuhay sa bahay nito ng mag-isa, habang palaging kinakausap ang namayapang asawa. Naging mahusay itong albularyo at madalas na magkaroon ng mga bisitang mga bata na anak ng kanyang mga nagiging pasyente. Nakawilihan na ng mga ito na makinig sa mga kwentong kababalagan ni Lolo Sandro. Paulit-ulit nitong ikinikwento ang tungkol sa magkapatid na Bertudes na pumugot sa ulo ng serpiente. Saka ipapaulit ng makukulit na bata ang kwento ng matanda at muling pakikinggan ng istorya ni Lolo Sandro habang may luha sa mga mata.